Hello po mga Marsis! Kung wala naman po kayo ngayong ginagawa at nag-uulan, ay pagtyagaan nyo na lang pong panoorin itong video ko. Dahil ito yung ginawa ko buong maghapon kahapon nung anniversary namin sa personal collection. At kung napanood nyo po yung video ko na paggagawa ko ng biko na makunat na umaabot ng 2 days, ito na po yun. Nagsaing lang po ako dito ng 1.5 kilo ng bigas na malagkit, then hinugasan ko lang po yan ng 2 beses. At yung pinangsabaw ko po dyan ay yung pangalawang gata na sinasabi ko doon sa video. Then naglagay lang po ako dito ng 1/4 lang na dark brown sugar at 1/4 ng wash sugar. Bago ko po yung ginawa mga Marsis ay nagsabon ako ng 2 beses ng aking kamay. Then naglagay lang din po ako dyan ng dahon ng pandan para mas mabango yung gagawin kong biko dahil order to sa personal collection. At isasalang ko na rin sa rice cooker ko na personal collection. At syempre habang nakasalang po sa rice cooker ay kailangan meron pa tayong ginagawa kaya gagawin ko naman tong Vietnamese spring rolls. Bali ito naman po yung i-share ko sa gagawin naming potluck ng personal collection 20th anniversary. Ang mga sangkap naman na gagamitin ko po dito ay pipino, carrots, manggang hinog, crab stick at saka yung lettuce. Bali, hihiwain ko lang po ng manipis at pahabay ang pipino, carrots. Then, ito naman po mangga. Ganun lang yung ginawa ko para mas mabilis ko siyang makuha. Then, hihiwain lang din natin ng pahaba. Sa crab sticks naman po, ay hiniwa ko lang ng 4 na hati bawat piraso. Akala ko nga po talaga mga Marsis ay makakapag-beauty rest ako sa aming event ng personal collection. Kaya hindi ako tumanggap ng mga orders. Pero last minute po ay tumawag sa akin yung mga managers doon at nagpapaluto sila. At blessing na po yung dumarating mga Marsis kaya tinanggap ko na din po. Ito naman po yung sauce na gagamitin ko para dun sa paggagawa ko ng Vietnamese spring rolls. Bali naglagay lang ako dito ng mayonnaise, 2 pirasong kalamansi, paminta at asin. Sa paggagawa ko naman po nitong sauce ay tansya meters lang po ang gamit ko dahil tinitikman ko po ito ayon sa aking panlasa kung pwede na. At hinati ko na po yun sa 3 piraso at pinalamig ko na muna sa rep. Then gagawa naman po ako dito ng kasaba cake para sa order naman ng kapatid kong si Maribeth. Sobrang dami po talagang order sa akin mga Marsis magmula kahapon ng August 21. Bali nagluto ako dito ng palabok, pansit bihon, biko, kasaba cake at yung i-share ko nga po na Vietnamese spring rolls. Kaya talagang napakaaga ko pong gumising at halos hindi talaga ako nakatulog mga Marsis. Sabi nga po ng katawan ko ay hindi na talaga kaya pero sabi ng isip ko ay kailangan ko talagang kayanin dahil sayang po yung mga orders. Kaya naman nagpapasalamat din po talaga ako sa mga palaging nag-o-order sa akin at kahit papaano ay sa isang linggo nakakapagpa-order pa rin po ako at nagkakaroon ako ng dagdag na income. At masaya naman po talaga ako sa ginagawa ko dahil kahit nandito lang ako sa bahay na inaalagaan ko yung apo ko ay nakakapagpa-order pa rin ako at kumikita na nandito lang ako sa bahay at nababantayan ko pa rin siya. Syempre habang nakasalang yung ating kasaba cake sa oven, hindi pa rin tayo dapat tumitigil sa kilos mga Marsis. Gagawa naman ako ngayon dito ng biko. Alauna po kasi ng hapon ipipick up itong mga order sa akin kaya paspas kung paspas ang Marsis nyo talaga sa kilos at pagluluto. At sigurado po ako na maraming makakarelate sa akin dyang mga nanay sa ginagawa ko. Dahil isa lang naman po ang gusto nating mga nanay na kumikita habang nasa loob ng pamamahay, na nakakapag-alaga pa tayo ng mga bata. Kaya kahit medyo mahirap po ay kakayanin pa rin natin para sa pamilya dahil for the go ang mga Marsis nyo. Para sa akin po kasi mga Marsis, kahit wala akong trabaho, ay gusto ko talaga makatulong dito sa loob ng aming pamamahay at makadagdag ako sa mga gastusin namin. Mas maganda pa din po kasi na kahit papaano ay meron tayong kaunting na isusubi or may naiipon para sa sarili natin. At syempre din po mga Marsis, hindi naman porket nasa bahay lang tayo ay magpapakalosyang na tayo dito at magmumukmuk lang. Dapat diskartihan din natin yan para naman pag dumating yung araw at nag-away kayo ni Mister ay kahit papaano pwede ka lumayas dahil meron kang naipon pamasahe. Uy, char-char lang po yun. Char-char lang yun, pero totoo naman po talaga mga Marsis, diba? Dapat tayo talaga mga nanay, meron din tayong sariling pera natin or hawak nating pera. Para naman po kahit papaano, kung may mga bagay tayo na gustong bilhin, ay mabibili pa rin natin or mapag-iipunan pa. At dito naman po tayo sa aking palabok overload. Ito po yung isa sa bestseller ko na palabok overload na palagi ring ino-order sa akin sa personal collection. Dahil ang ipinangsasabaw ko po dyan ay yung pinagpakuloan ko ng crispy pata, lalagyan pa natin to ng shrimp cubes, lalagyan ko rin yan ng tinapa powder, at saka yung totoong tinapa, may peki bang tinapa? Nge! At maglalagay din ako dyan ng chicharon powder,
Kaya kumpleto recados, kaya naman tinawag tong palabok overload. Kung yung iba po ay naglalagay ng cornstarch para palaputin yung kanilang sarsa ng palabok, ang akin naman po nilalagay ay yung chicharon powder dahil mas mabilis po yung makapagpalapot at templado na rin po kasi yon. Pero iba-iba naman po tayo ng pagluluto at sa akin, ito po yung version ko kaya i-share ko lang din po sa inyo. At ito na nga po yung huli kong liluto, yung pansit bihon gisado na isa rin sa order sa akin sa PC. Ang ginagamit ko naman po dyang pansabaw para mas malasa yung aking pansit bihon ay yung pinagpakuloan ko naman po ng leeg ng manok. Yan po mga Marcis, yung isa sa mga tips ko para mas mapasarap yung mga niluluto ko. Kaya talagang hinahanap-hanap at in-order pa rin nila sa akin ng paulit-ulit. Minsan nga po pag nagsasabay-sabay yung mga order na ganito ng mga sunod-sunod na araw, nagtatabi talaga ako para sa mga bata. Pero minsan sila na yung umaayaw dahil nagsasawa na rin sila. Kaya ang ginagawa ko na lang po, binibigay ko sa mga kapatid ko o kaya dito sa kapitbahay namin, nagsishare na lang din po ako. Sabi ko pa nga po sa bunsungan ako, bakit hindi nyo na kinakain yung mga nakatabi ko dyan? Ang sagot lang naman niya sa akin, natikmanan niya nung nakalipas na araw dahil nga may umorder. Akala ko talaga hindi nila nagugustuhan. Kasi pag hinahatid ko naman yung mga niluluto ko sa nag-order, nagfi-feedback naman po sila sa akin at sinasabi nila na masarap. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit hindi nila kinakain. Yung pala, nananawa na sila dahil nga paulit-ulit din yung mga nag-order. At eto na po mga Marcis, naluto ko na lahat yung biko, palabok, yung kasaba ng kapatid ko na in-order niya, at yung pansit bihon. Fast forward na po tayo, nandito na po ako sa personal collection at nagkainan muna bago yung mga pagganap na palaro at event. Ito na, si Marcy. Hello mga Marcy! Marcy ko po Ay, Michelle Garcia po, GLE ng Bangka. Ay, ang materials na ginamit po dito, stick, yung ba to? Styrofoam na sticker, tapos yung glitters, at saka yung glue stick. Tatlong klase lang. Yun lang. Diba mga Marcis, pak, may pagpapakilala. Sumali nga din po kami sa pag-games at kami yung nanalo ng mga kabeks kong group. Nakikita niyo. Okay, na-start na tayo. Ma'am, ito yung pinahulaan nila. Game, ma'am. Game na. Okay, 1, 2, ito po, 2 minutes sa 1, 2, 3. 1. Sabay-sabay po tayo magbilang hanggang 3. 1, 2, First word. 3, go! Baril. Baril? Si ano yung patay? Patay. Patay ng bata ka? Hindi, yung artista na si Toto Martin. Sige, first word. Pelikula? Diba? Bawal magsalita.